Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong November 12 taong 2024. At ayan po mga ka-crypto, ang nakikita po natin dito ay ang daily chart time frame ni Pepe at mapapansin po natin dito na base sa aking previous projection kahapon ay kung mababasag po ni Pepe ang ating minor resistance line dito sa 40 digits 1152 ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo at yan po yung nangyari kahapon at ngayon ay bumangga po siya rito sa ating minor resistance line dito sa 40 digits 1306 at kasalukuyan po nitong kasalukuyan pong binabasag ngayon ni Pepe ang minor resistance line natin dito at yan. Kung mababasag po niya ito at ay meron pa tayong isang nakaabang rito na isang trend resistance line. Kailangan po niyang basagin yung dalawang resistance line natin dito bago po siya magpatuloy sa pag-angat sa sunod na minor resistance line natin dito na 40 digits 1433. Ayan, pero sa tingin ko ay may kakayahan naman po na basagin ni Pepe ito at yan mukhang tuloy-tuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. At mapapansin natin dito na yan paubos na po yung mga resistance natin dito. At kung aakyatin po niya ang 40 digit 1709 ay ito na po, malapit na po rito. Halos nandito na po yung all-time high natin dito kay Pepe. Kaya kailangan po nating mag-set ng panibagong mga resistances natin dito gamit ang ating Fibonacci indicator. Ayan, at magsiset po tayo mamaya dyan. At ngayon ay meron po tayo na trigger dito na isang sell pending order. Nakapag-take profit po tayo diyan kahapon. Ayan, at agad po nating palitan 'yan ng isang buy pending order dito po sa ibaba. Ayan, dito sa 40 digits 1082. Ayan, dahil nabasag na po ito, minor resistance line natin na yan ay papalitan po natin yan ng kulay red. Sa mga bago lamang po rito, kapag kulay red, nakikita natin dito ay mga kulay red, mga support po ang mga ito na nagsisilbing harang dito sa ilalim ng market price ni Pepe. At kapag kulay green naman ay nagsisilbing mga resistance naman ang mga ito kung saan ay harang po ito sa itaas ng market price ni Pepe. Kaya ayan, ngayon ay yung aking projection po rito ay ayan nga, kailangan pong basagin ni Pepe yung mga resistance natin dito. Yan, lalong-lalo na yung ating trend resistance line dito, ito po. Yan, kasi kitang-kita naman na po natin na tumagos na siya sa minor resistance line natin dito sa 40 digits 1306. Kaya ito na lamang po yung kailangan niyang basagin para magpatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. At syempre, nandyan pa rin po yung chances na maaaring baka bumalik po siya dito sa ilalim ng minor resistance line natin at mag-consolidate muna siya rito sa ilalim ng ating minor resistance line dito. At syempre hindi na rin po nawawala yung posibilidad na baka bumagsak po siya at makaranas po siya ng mga corrections dito sa mga support natin dito. Ayan, possible po na kung hindi po kayang basagin ni Pepe yung ating resistance dito, lalong-lalo na yung trend resistance line natin dito, ay posible po siyang makaranas ng pagbagsak at magkaroon siya ng correction either dito po sa minor support natin dito or sa major support po natin dito. Ayan. Yan po ang posibleng mangyari. Kaya wag pa rin po tayong pakakasiguro na dire-diretso lang sa pag-angat sa presyo itong si Pepe. Kakailanganin din po niyang magpahinga or huminga. At kung pag sinabi po natin magpahinga, ayan po yung consolidation. At kung pag huminga, ayan naman po yung correction. Ayan, pansamantalang pagbagsak sa presyo. Pero ayan, maganda naman po yung mga indicators natin dito. Ayan. Tulad po ng mga ibang mga crypto assets na technical analysis na natin kanina ay ayan, mabilis po yung pagtaba ng katawan ng ating Hall-Sweet indicator. Kaya yan po yung nagsasabi na biglang nakaranas ng matinding bullish momentum itong si Pepe. Kaya
mabilis yung kanyang naging pag-angat sa presyo. At mapapansin din natin na ang ating QQE mode indicator dito ay tuloy-tuloy lamang sa paglaki ng mga sukat nito. At yan, mga kulay blue. Habang ganyan po yung nakikita natin na QQE bar formation natin at nami-maintain naman naman ng hazard indicator natin yung kanyang sukat, ay mataas po ang posibilidad na tuloy-tuloy lamang po sa pag-angat sa presyo itong si Pepe. Kaya ayan po yung bawasan po natin yung ating mga positions dito sa ibaba. Ayan, tanggalin muna natin yung mga buy pending orders natin dito sa ibaba. Ayan, bawasan po natin yan. Ayan, kaya ilimit po natin hanggang dito sa 50 digits 880 at saka dito po sa major support natin dito. Ayan. Pwede po nating dagdagan yung ating buy pending order dito. Pero sa tingin ko ay sapat na po ito. Maglagay po tayo rito ng isa pa. Dito po. At least dito sa support zone natin. Ayan. Maglagay po tayo ng price. Ayan. Pero mukhang malabo na po na babalikan ni Pepe yung mga presyong ito. Ayan, sa tingin ko ay kung babagsak po siya ay malamang hanggang dito lamang po talaga siya sa major support na 40 digits 1082. At yan po ay kung babagsak po siya, isa lamang po itong correction. Kaya ayan. Ngayon ay dahil sa kulang na po yung ating mga resistance sa itaas, ay kailangan po nating mag-plot ng mga resistance natin. Kailangan po nating pumunta rito sa ating weekly chart time frame. Ayan. Weekly chart time frame po tayo. Tanggalin po muna natin ang mga ito. Ayan, yung mga price levels natin dito kasi hindi na po natin ito magagamit. Ayan. Ngayon ay dito po natin i-plot yung ating Fibonacci indicator. Yan, kunin po natin sa pinakamataas na value nito at saka pinakamababa na value nito. Kaya ayan po yung mga bagong resistances natin dito. Yan, lagyan po natin. Gamitin natin yung line at saka kulay green. Ito po ay nagsisilbing mga major resistance. Ayan, meron na rin pala dito. Ayan, at saka ayan. Ngayon ay yung Fibonacci indicator natin ay gawin lamang po nating visible sa week. Ngayon ay balikan na po natin yung ating daily chart. Ayan na po yung panibagong mga major resistances natin. Kaya adjust po natin ito. Ito na po pala ay isang major support. Ayan, tanggalin natin ito. Ayan, kapag nabasag po ito, ayan, mga major support po pala major support na po pala ito. Ayan, tumatagos na itong si Pepe. Ayan, tanggalin natin yung minor support kasi may major support resistance po pala tayo dyan. At saka, ayan po yung target natin.
Ito yung sunod na major resistance natin. Ayan, pwedeng ilagay na lang natin dito sa itaas yung ating sunod na, ayan, lipat po natin dito yung sunod na sell pending order natin or take profit. Ayan, kapag tumagos po siya rito ay ayan, aakitin niya yung sunod na major resistance natin. At ito, adjust po natin ito. Ayan, itapat na lamang po natin dito sa ating major resistance. At ayan, sa mas mataas pa na part ay ayan, ito. Dito. Ayan, maglalagay na rin po tayo rito ng isa pang sell pending order. Ayan, pero sobrang taas na. Kaya ayan po yung mga panibagong major resistance line natin na base po sa ating Fibonacci indicator. Kaya pwede po nating tanggalin ito, yung price niya, para hindi po gaano magulo. Kaya ayan po yung aking panibagong projection dito ngayon kay Pepe. Ayan yung ayan po yung consolidation, kasi possible pa rin po na baka bumalik siya rito kasi kasalukuyan pang ayan, sabihin na lamang natin ay dito po pala. Ayan, posibleng dito po siya mag-consolidate. Ayan, nagsisilbi po itong isang support. Ayan, kasi kahapon ay nabasag na po pala ito. Ayan, nagsisilbi po itong isang support ngayon. Kaya ayan po yung aking ito po pala, dito natin yan. Kapag nabasag po yan ay dyan po siya babagsak dito. Ayan. At para sa akin ay dadagdagan ko po ito ng buy pending order dito. Kasi major support po ang mga ito. Kaya ayan po yung aking panibagong trade setup at projection dito kay Pepe. Pagdating naman po sa mga balita natin dito ay marami po tayong mga balita tungkol kay Pepe. Pero yung matinding balita po natin dito ay may mga analyst na nagsasabing patuloy raw po ang bullish price action na nararanasan ni Pepe sa mga paparating na araw. Ibig pong sabihin ay tuloy-tuloy lamang daw po sa pag-angat sa presyo itong si Pepe. At yan na nga po, nakikita natin na ngayon ay binabasag niya na ang trend resistance line natin dito. At gaya na aking sinabi kanina, kung pag magagawa po niyang tumagos rito ay ayan, magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Maliban po dyan ay ang isa pa sa matinding balita tungkol kay Pepe ay ang yung Robinhood ay nag-launch po sila ng crypto transfer sa sa mga top meme coins at kasama po rito si Pepe. At mukhang isa na rin po ito sa nagdudulot o nakakatulong sa presyo nito para umangat or para patuloy na umangat sa mga paparating na mga araw. Kaya ayan, yung ibang mga balita po natin kay Pepe ay abangan na lamang po ninyo sa aking channel na ito at yan, i-content po natin yan lahat mamaya. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.